Hello guys! Happy Tuesday! So, welcome back to our YouTube channel. And yeah, for today's vlog, yan, isi-share ko sa inyo ano ba yung mga documents na dapat mong i-prepare kapag nagplan ka na pumunta sa mga agency or kapag meron ka ng meron kang appointment sa agency. Ano ba yung mga agency na legit sa Pilipinas? So, disclaimer lang po, ito ay based lang dun sa mga nakasama ko dito sa Canada, tsaka sa mga kakilala ko, sa friend ko. So, na alam kong legit kasi nandito na sila, diba? Matagal na sila dito sa Canada. So, first is Mercan Philippines. Yan, legit po yan. And then, IPAMS Philippines. And Staff House. So, tatlo lang yung alam kong legit na agency sa Pilipinas. So, kung meron pa kayong ibang alam, so, pasensya na po. Yun lang po yung masishare ko sa inyo na legit kasi Mercan is my agency when we go here. Sila yung nag-consultant, immigration consultant namin. And then, yung iba naman, yung IPAMS at saka Staff House sa mga friend ko naman, tsaka mga nakasama ko dito sa trabaho. So, yun. Today, isi-share ko sa inyo kasi importante, 'di ba, pag pupunta tayo sa agency para i-accept nila yung application natin. Importante na na kumpleto tayo dun sa lang naman siya, 4 documents na kailangan mong i-prepare. Kasi mag-a-apply ka nga, wala ka naman nito, 'di ba? Hindi mo pa siya nakuha. Kasi actually, lahat ito means kailangan mo i-appointment kung wala ka pa. Kung baguhan ka pa lang na mag-try mag-OFW. So, isi-share ko sa inyo guys yung top 4 na based ito sa experience ko, nilist down ko yun during my application process. So, I hope na makatulong ito sa inyo. And siguro kung may updated man is dali mo na rin yung mga supporting documents. But this top 4, ito yung pinaka-importante na hinahanap agad nila pag mag-a-apply ka. Kasi once na nag-apply ka, tapos qualified ka, at saka available yung position na ina-applyan mo, yan, sunod-sunod na yung process. So, importante na ready ka. Kasi para sa akin, dapat nakaplan. 'Di ba? Nakaplan ka, tapos na readiness mo dun sa mga documents mo, tapos hindi sila mga expired yung mga documents mo. So, importante yan. Para hindi hassle or hindi sayang yung di ba? Sayang yung time natin. Kasi minsan, ang iba sa atin, nag-absent lang from work or naglilib lang sa work para lang mag-apply. So, ako kasi dati, hindi ako nag-absent. So, sa time lang ng day off ko, doon ko siya pinaprocess. So, first, start natin. Ano ba yung una nating kailangan na i-prepared is detailed resume. Gawa tayo ng detailed resume. Ano ba yung mga kailangan natin in terms of detailed resume? So, importante yung full name mo, yung updated contact number mo. Kasi baka mamaya nalagay mo dun sa na-print mo yung resume mo, 2 years ago pa. So, importante na na updated yung contact number mo para ma-reach ka nila in time na may appointment or may schedule ka for another interview. And next is yung email address mo. Kasi most likely, they will send you sa mga information or updates na na about do sa application mo. So, importante na mayroon kang email address, updated email address. Ngayon, di ba sa cellphone, kahit nasaan ka, marireceive mo agad yung email address, basta may data ka. Kasi pwede mo na siyang i-login. Nilalagin naman natin yan Gmail lang. Nilalagin naman natin yan sa cellphone. So, yon. Tapos, dates of employment. Sa working experience, importante po yung dates of employment. And then, duties and responsibility. Huwag masyadong mahaba. Lagyan mo lang siya ng bullets. Like, kung ikaw ay supervisor sa position, example lang po. Example, supervisor ka. Tapos, ano yung company? And then, ano yung date of employment mo? Kung nandun ka pang today, ilagay mo, example, January 2020
up to present. Yun. And then, duties and responsibility mo. Di ba sa supervisor, ano yung primary responsibility mo? Example, do the training to all newly hired or newly employee. So, yon ilalagay mo doon. So, sa working experience, dapat yung nasa top niya, yun yung pinaka-latest work mo. O yung current working experience mo ngayon. Tapos, hanggang sa sequence mo lang siya by year. Okay? So, importante yon. And then, next is passport. So, sa passport, kung wala ka pang passport, ilalagay ko dito sa description box kung ano yung link ng passport appointment dyan sa atin sa Philippines para pwede ka nang magpabook. Kung saan ka mas malapit, karamihan kasi mga SM, tapos kung ayaw mo na pumunta sa Manila, 'di ba? Maraming mga branch na magdo-double check ka lang din sa sa online gas ngayon, hindi sila tumatanggap ng walk-in sa passport sa DFA. So, 'yon, passport. Kung meron ka na namang passport, double check mo, baka expired na yan or else hindi na siya pasok sa requirements. Kasi ang requirements nila, at least 3 years. 3 years, valid for 3 years pa yung remaining ng passport mo. Diba? Pag kumuha ka ng passport ngayon, 10 years na. Katulad nung sa amin, nag-renew ako last time. 10 years na siya. So, magandang yun. So, yun. Magpa-appointment na kayo kung wala pa kayong passport. Kung first time nyo na kumuha. Okay? Kung expert na naman, mag-renew ka na agad. Kasi marami naman ngayong slot sa nag-check ako kahapon, ang daming slot sa pagkuha ng passport. Okay? Next is NBI certificate. So, importante yung NBI certificate. Kung meron ka, double check mo rin yung validation. Kasi at least, ang record nila at least 6 months sa NBI certificate. Kung wala naman, yun, ka rin. Set ka ulit ng appointment sa NBI. Online na din siya ngayon. Kuha ka ng schedule ng appointment para para ma-process mo agad. Okay? So, importante yun. Ilagay mo doon international. Kasi di ba dati may local employment tsaka international. So, hindi ko sure ngayon kung may ganun pa rin. Pero, kapag may question doon na yung sa purpose, ilagay mo na lang ilagay mo talaga international. Kasi before, di ba, may separate na color kapag international tsaka local employment. So, yun, i-double check mo. Okay? And, lastly, yung PIOS o Pre-Employment Orientation Seminar. Hindi ko sure kung pares lang ba siya sa PIDOS. I'm not sure. Kasi nung nagpunta kami sa Kuwait, ang asawa ko, ang ginawa namin PIDOS. Yun. Asia naman siya. Pero pag sa Canada, pag dito kayo sa Canada, kailangan nyo ng PIOS. Okay? So, requirements nila ngayon, kahit wala ka pang hindi ka pa pinagre-requirements or wala ka pang job offer. Yan, pre-requirements na talaga nila yung PIOS. I'm not sure kung ilang years yung validity niya, parang 2 years or something. So, yon. Sa PIOS online lang naman siya. So, ilalagay ko dito yung yung link sa description box para i-copy paste nyo na lang. Kasi may online naman siya. Pwede sa bahay lang. Mas prepared ko sa gamit ka ng PC or laptop para mas maganda. Mahirap siya sa cellphone. Kasi meron siyang module. May module siya na parang classroom based. Online nga lang siya. Okay? So, yun. Tapos, pagkatas mo nung classroom based, mapiprint out mo rin kasi meron silang binibigay na na soft copy. I-email nila sa'yo yung soft copy ng PIOS. So, yun. Yun yung 4 uli na kailangan natin. Yun ang 4 na kailangan natin. So, again, detailed resume, passport,
NBI certificate, and the last but not the least is PIOS certificate. So, yun guys, prepare nyo na yan kasi karamihan dyan may appointment, especially kapag wala kayong passport. Passport is, ang releasing nila minsan is 1 month, 'di ba? So, ang NBI, madali lang naman yan pag wala kang kapangalan, wala kang hint. So, makukuha mo din agad siya. Yung PIOS, kailangan mo mag-spend ng time para sa classroom phase or sa learning session. Meron siyang learning session. Hindi ko sure kung ilang oras yun, pero yun, matagal lang kasi ako kumuha ng PIOS. Pero yun, ilalagay ko lang yung hint dito, yung link para magkaroon kayo ng copy. Tapos copy-paste nyo na lang sa Google Chrome or kahit sa website. Okay? So, yun lang guys. And eto, i-share ko to sa inyo para at least, 'di ba, hindi sayang yung oras or sayang yung pag-absent nyo para mag-apply. So, ko din, reminders lang sa reminders ko lang kasi marami sa mga, especially kung kung nagwo-work ka pa, kasi yun talaga, or wala kang work, kailangan may may current employed ka. Yun yung inaano ni agency, current employed ka. Tapos double check mo kung ano yung a-applyan mo sa sa agency. Dapat related sa working experience mo, 'di ba? Kasi yun, isa sa hindi sayang yung pagpunta mo. Kunyari, truck driver ka. Tapos wala ka namang experience sa truck driver, hindi ka maka-qualify. Example, ikaw ay isang on-site supervisor sa isang fast food or sa Jollibee or KFC, McDonald's, yan. Under ka ng on-site supervisor or team leader ka. Yun, double check mo yung hiring nila, kung ano yung mga nila, requirements nila doon, kung how many years of experience. Yun. Kasi minsan gusto lang natin mag-apply pero hindi naman related dun sa working experience natin. At kung hindi naman related sa yung nakita mo or nag-follow ka sa mga nila, sa mga Facebook account nila ng mga agency na sinabi ko kanina. So, kung may plan ka na pumunta sa Canada, pwede mo siyang magsimula ka dun sa experience na gusto mo. Okay? So, mag-apply ka na. Kung kunyari, gusto mo na yung butcher. Kunyari, butcher ang gusto mo. Kailangan, mayroon kang experience sa pagiging butcher, diba? Sa SM, may mga dyan. Yun. Kasi, hindi sayang yung yung pagkukumpleto mo ng mga documents para sa para sa free initial. Tapos hindi naman pala related yung work experience mo. So double check kung ano yung working experience mo, yun yung position na a-applyan mo. Okay? Kasi napakahigpit ng immigration. Kailangan din diyan maraming supporting documents na kailangan, but yun ay hihingin lang nila kapag qualify ka na or natanggap ka na nila dun sa may job offer ka na. Okay? So, yun lang guys, and I hope na makatulong ito sa inyo kung may plano ka na pumunta dito sa Canada or pumunta ka nagbabala ka na mag-apply. So, sana makatulong ito sa inyo. Ito ay based sa experience ko. Yun naman yung goal natin na makatulong. Kasi malaking bagay na naka-prepared na bago tayo pumunta sa agency. Yun lang guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe again to our YouTube channel kung hindi ka pa naka-subscribe. And hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga vlogs and tips na i-upload namin. God bless guys! Thank you for watching! Bye-bye!